lahat mga kapatid? Yes, the Lord is faithful. Minsan ba, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Yes, the Lord is faithful. Amen. Patuloy tayong sa diwa po ng pananalangin. Narito tayo sa gawain ng Panginoon. Idulog natin sa Panginoon Diyos ang lahat po nating mga dalangin. Mapagsusumamo po natin. Tunay nga po, para na presensya ng Panginoon Diyos kasama po natin. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Glory to you, God. Aming Diyos na dakila, pinapasalamatan ka namin sa mga oras na ito. Tunay napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa. Dahil sa maghapon na aming naranasan, sa pag-ulan, Panginoon, patunay na pinaranas mo yung makapangyarihan mo kamay, Panginoon. Kaya maraming salamat sa maghapon, sa mga oras na lumipas na kung saan ikaw, Panginoon, ang palagi namin nakakasama. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iwan, hindi mo kami papabayaan. Dahil makapangyarihan ka, walang limitasyon ng kapangyarihan mo, tapat ka sa amin, at sapat ka sa amin mga buhay. Salamat dahil palagi kami pinalalakas sa kabila ng aming mga pagsubok, Panginoon. Dahil alam namin, Diyos ka sa amin, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na kailanman, Panginoon, hindi mo kaiiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa paggabay mo, Panginoon. Maging sa pagtungo namin na iningatan mo kami sa mga oras na ito. Alam namin, Panginoon, na mabuti ka sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, ano man yung makita mo, Panginoon, sa aming mga buhay, mga pagkakamali, Panginoon, mga naiisip namin, lumalabas sa aming bibig, na hindi ka nais-nais sa iyong banal na harapan. Wala po kaming maitatago, Panginoon. Lahat kaya, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakakita, Panginoon, ng lahat ng aming mga ginagawa. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat kami. Dahil muli ang mga kapatawaran ay patuloy mong ihahayag sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Alam mo namin, Panginoon, na ikaw deserve mo, Panginoon, sa gabing ito ang makatanggap na mataas na papuri at pasasalamat sa aming mga buhay. Patuloy na nilalapit namin, Panginoon, na aming gawain sa gabing ito. Sa buhay, Panginoon, ang maghahatid ng imbanal na salita. Patuloy na malaya kang sumama, malaya kang magbigay ng karunungan, ng kaalaman, patuloy na ibabang mo siya, Panginoon, at ikaw ang mahayag sa kanyang buhay. Kilala mo po, Panginoon, ang iyong lingkod sa gabi nito. Alam po namin na yung karunungan at kaalaman, Panginoon, ay patuloy niyang mararanasan. Ganun po, Panginoon, sa banal mong salita, Panginoon, na aming naririnig sa gabi nito. Alam po namin, Panginoon, na magiging kalakasan namin, pagkain ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Hindi lang namin ito makapakinggan. Ito'y aming namnamin, Panginoon. At tunay na maihayag namin, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Dahil ito yung nais mo sa amin, Panginoon.
Amen! Luwalhatiin ang dakilang pangalan ng Panginoong Diyos sa lugar na to. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ating pasalamatan ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin siya. Hallelujah! Salamat sa iyong katapatan, Panginoon Diyos, sa mga pangako mo. Hindi nagbabago, Panginoon Diyos. Sa lagi mo sinasabi, Panginoon. Dapat ka sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon Diyos, sa nananampalataya. Ang lahat ay may kasiguraduhan, Panginoon. Hallelujah! Sinasabi ko sa salita ng Panginoon Diyos, na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, na ating buong puso. Amen? At hindi lamang yun, in Romans chapter 12, na ialin natin ating mga buhay bilang handog na buhay at kasya sa Panginoon bilang pagsamba. Hallelujah! Sama-sama tayo magbibigay ng pasalamat sa Panginoon sa ating pagsamba. Sasabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Iniibig ka namin, Panginoon. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Panginoon. O, nagkila ka, Panginoon Jesus, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Aming isisigaw, aawitin, Panginoon. Ayong katapatan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan ba, mahal naman kita. Mahal na mahal kita, pangamo natin din sa Panginoon, ha? Mahal na mahal natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon Diyos, habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Pangako yung Panginoon Diyos, habang buhay. Anong sasabihin natin? Papurihan. Tanging ko, Panginoon Jesus. Habang buhay, kami sa'yo'y maglilingkod, Panginoon. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Tunay nga, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, tunay na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon Diyos. Tunay nga mo, hindi lang namin hinawin, Panginoon Diyos. Yun ay dinedeklara namin na sa mundo na ito, Panginoon. Tunay na ikaw lamang maglilingkuran, Panginoon Diyos, sasambahin, Panginoon. Hallelujah! Lahat sa iyo imposible, Panginoon. Hallelujah! Dakilain ka. Sambahin ka. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Yan ang totoo. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo. Kahirap sa tingin mo. Kahirap ang buhay. Walang imposible sa Diyos.
sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na! Tanggapin na natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Sobra-sobrang pagpapala. Natanggap na. Hallelujah! Tanggapin, Panginoon Diyos, sa pagpapala at biyaya na kumula sa iyo, Panginoon. Salamat at sa mundo ng Panginoon. Meron ng kaguluhan, Panginoon Diyos, may pagganito, Panginoon. Ngunit, pag sa kami sa'yo nananalig, Panginoon Diyos, nakatingin, Panginoon, sabi niyo po, magiging payapa ang lahat. Kami yung sasamahan, Panginoon. May kaguluhan ng Panginoon Diyos. Ngunit kami hindi matatakot, Panginoon Diyos, kundi'y mayaligman. Pagkat kasama namin ng Diyos, tumapangyarihan, awit 46 verse 1. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin pag sa aming mga pangailangan, Panginoon. Hindi mo nga nalang pinagkukulang ng mga anak kasi nagtatapa. Hindi mo kami Panginoon pinakabayaan. Kaya salamat sa katalaan ng Panginoon. Pupurihin ka namin, Panginoon Diyos, ng mga tinig, Panginoon. Hindi na namin hintayin, Panginoon Diyos, na utusan ng Panginoon Diyos mga bato upang magbigay ng papumulis na Panginoon Diyos. Kami mga buhay, Panginoon, nakaranas sa pagliligtas mo, Panginoon. Ang siyang aawat sa iyo, Panginoon. Lululatin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Wala nang yan. Wala nang katapat na sa tunay ko, lagi mong lahat. Amen. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Isa pa naman sa Panginoon, walang yan. Sa buhay ko, lagi mong lahat. Thank you, Lord. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y dahil ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. O Jesus, Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa awit. Panginoon, pagkakin niyo po kami mga tinig, Panginoon, ay tinataas ang banal mong pangalan sa lugar na ito. Oh, Jesus, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian,
di mapapantaya. Patuloy kami na pupuri ka sa kauli. Tinataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y dahil ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tunay na dakilatan, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin namin ang Panginoon, kaluwalhatian, karangalan, tanging sa'yo, O aming Hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon, aming manunubos, dakilang manggagamot, purihin ka, banal na Diyos, maghari ka, sinasamba namin o Diyos, purihin ang ngalan mo, banal. Hallelujah, tunay kang tapat, salamat Diyos. Hallelujah. Aming inaawin, Panginoon Diyos, naman ang aming mga puso, Panginoon, na Ikaw ang nagpupuno, Panginoon Diyos, ng kagalakan na nagulumabaw sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Sinasabi mo na yung salita, Panginoon Diyos, sa lahat ng pagkakataon na hindi nararapat magbigay ng pasalamat sa iyo, Panginoon. Kami nararapat magbigay ng pamuring pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pagkita namin pagsamba, mga pag-aawitan, Panginoon, ito'y handog namin, Panginoon Diyos na buhay. Katawag sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang manangalan, Panginoon. Tanggapin mo ang matamis na pagpupuri, ang aming handog na pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Lord God. Purihin ka, Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Babago yun. Hindi na siya faithful. The Lord is faithful. Amen. So, bless the Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa opportunity ulit na makatayo dito sa inyong harapan. At tunay na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Simulan ko po ang mensahe or devotion ngayong gabi sa isang kwento po. Yan. Isang magandang babae ang nagmamadaling pumasok sa isang pharmacy para makabili agad ng gamot, no? Kasi may sakit yung kanyang anak. So siya yung nag-drive ng sasakyan. Pagbalik niya sa sasakyan, doon niya palang naalala na nakalimutan niya pala na kuhanin yung susi. Di ba yung dating sasakyan yung mga ganun? Yung mga ganun eh. Yung disusi, yan. Yung aalisin mo pa yung susi bago dapat itabi mo mabuti. Yan. So, lumingalin na siya. Tapos, may nakita siya isang hanger na alambre na banda dyan. Parang ganun. Naku, kaso, sabi niya, hindi ako marunong gumamit nito eh. Sabi niya gano'n. Makiyak na siya. Makiyak na siya. Tapos, tuluyan ang pumulo yung luha niya. Kayo po siya. Nag-pray kay Lord. Lord, madalang mo ng tulong. Sabi niya gano'n, no? Right after niya mag-pray, may isang tumigil na motorsiklo kung sa tabi niya. Di ba nasa parking space nga. Tumigil yung motorsiklo. Tapos, nakasakay doon yung isang lalaki na balbas
tinanong siya kung, nanay, may tutulong, lola pala. Lola, may tutulong ko ba ako? Sabi nga sa kanya. Yes, please, sabi kong nakanda. Sobrang pagmamadali ko yung susi ng sasakyan. Yung kon dito sa loob, hindi ko pala nakuha. Sabi niya gano'n. Kailangan ko ulit makauwi. Kailangan ko makauwi agad para makainom ng gamot. Ang aking anak, pwede mo pong magamit tong hangin na to para mabuksan yung sasakyan ko. Sure! Sagot ng lalaki. Sinipat-sipat niya yung susi. Susian ng kotse. Tapos, isang iglap lang, click! Gumalon. Ibig sabihin, bukas, nabuksan niya yung pinto. Napayakap na yun si Lord dun napayakap yung lola dun sa, mama, sa sobrang tuwa. Tapos sabi niya, thank you, Lord, for sending me such a very nice man. Sabi niya, gano'n, Tapos, narinig nung mamang nagmamotor yung sabi nung matanda, sumagot, Lola, hindi po ako mabuting tao, sabi niya gano'n. In fact, nalalabas ko lang po sa kulungan kahapon. Nakulong ako dahil sa pagnanakaw ng kotse. Sabi gano'n nung lalaki. So, napahatid ko lalo si Lola sa iyak at yumakap ng mas mahigpit dun sa lalaki. Sabay-sabi, naku, thank you po talaga, Lord. Professional pa talaga ang ipinadala mo para tulungan ako. Di ba? Ang galing ni Lord. Professional carnapper pala. Pinadala doon sa sa lola na nangangailangan ng tulong. So, ngayong gabi po, sobrang familiar na tayo sa ating topic at verse. Nakakatuwa po kasi when I was praying, sabi ko, Lord, anong gusto mo i-share about prayer? Ito yung inilagay ng Lord sa puso ko. So, alam na po natin na ang prayer ay makikipag-usap po sa ating Panginoon. If there is one thing na the enemy wants us to be slack on, yung sa pananalangin yun. Okay? Kaya, napansin niyo po ba kung bakit kung kailan tayo nananalangin? Saka naman may tatawag, saan naman tayo tatawagin ni tatay, o ni nanay, o may classmate na magpa-pop up dun sa messenger. Kasi usually, saan tayo nagde-devotion? Meaning, di ba, sa ating mga cellphone na ngayon, ang ginagamit natin, ang kadalasan. Okay, tapos, ang totoo niyan, ayaw ni Taning makita na nakaloon at na nakikipagniig sa Panginoon ang kanyang mga anak. Diba? Cliché as it may sound, pero naniniwala pa rin po sa sabihan na yung first slide. The devil trembles when he sees even the weakest Christian on his or her knees. Ano po? Kahit na feeling mo sa sarili mo, napaka-makasalanan mo. Pero when you kneel on the Lord, alam ko, the devil trembles. Okay? Yung mga early disciples po, everything must be done in prayer. Through prayer. Sabi po sa mga gawa, pagkatapos po ng pag-akyat ni Jesus sa langit, pagbalik nila sa Jerusalem, ang verse sa Acts 1:14a, they all met together and were constantly united in prayer. Constantly, mga kapatid, ang term, united in prayer. So kahit po yung pagkakataon na pinili si Matayas, si Matayas bilang kapalit ni Judas, yung nagkanulo sa ating Panginoon, idinaan din po nila yan sa panalangin. Sabi po sa verse 24 ng the same chapter, sa verse 1, sa chapter 1 ng Acts, sabi gano'n, then they all prayed, "Oh Lord, you know every heart. Show us which of these men you have chosen as an apostle to replace Judas in the ministry." Diba? Talagang very powerful ang mga early Christians sa pananalangin. At sa chapter tumato, alam natin, ito na yung pagkakataon na nagkatipon-tipon yung mga
believers sa araw ng Pentecost, dito na po naganap yung pagpusko sa kanila ng Banal na Espiritu. Ano po? Nangaral si Apostol Pedro kung saan 3,000 tao ang nagsisi at nakakilala sa ating Panginoon. So, to cut the long story short, marami pa pong mga himala ang naganap dahil sa panalangin at pagluhod ng mga apostol ng Panginoong Jesus. Ano po? At ngayong gabi nga po, gusto kong matuto tayo ng simpleng tips sa panalangin sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Very familiar na rin po tayo sa passage na ito. Sa Philippians 4:6, New Living Translation po ang aking ginamit. Sabay-sabay po nating basahin ito. 1, 2, 3, go! Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what we need and thank Him for all He has done. Okay. Pray po ang Panginoon. Pinamagatan ko po ang simpleng devotion natin tonight na kapatid, tara, prayer diet tayo. Okay? Ganyan yung mga katabi mo. Sabi mo nga, kapatid, ina, kapatid, tara, prayer diet tayo. Okay. Sa ating mga Pinoy, pag narinig niyo yung salitang diet, anong nasa sa isip niyo? Ay, pagkain. Kailangan, pagpapapayat, di ba? Hindi maganda yung connotation nung salitang diet, no? Kasi, ay, dieta yan eh, kaya ayaw kumain, something like that. Pero, yung strictest sense at saka yung right sense of the word ay napaka-positive nung ibig sabihin at very beneficial ang term na ito. Kasi it entails discipline. Sabihin nga natin lahat, discipline. Yan ang kulang ng karamihan sa atin, di ba? Kahit ako, may mga pagkakataon na kinukulang ako sa bagay nito. Disiplina, which is the key to a healthy spiritual lifestyle. Tama mo ba ako? Yan. So, diet is the key to our nourishment for healthy devotion. Ang paalala ko sa atin ni Apostol Pablo ay kinuha ko yung nakikita yung D-I-E-T. Kaya nakaganyan yan kasi yun yung acronym natin ngayong gabi. Okay? Simulan natin sa D. Ang sabi ng ating verse ay very vivid. Don't worry about anything. Okay? Doon muna tayo kasi uulit-ulitin naman natin yan. Don't worry about anything. Kwento ulit. May isang babaeng balo na nagtagumpay sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, pero hindi basta malaki, hindi basta pagtatagumpay kasi malaki yung kanyang pamilya. You know, pag sinabi yung salitang malaki, ibig sabihin, marami siyang anak, no? Bakit? Paano naging marami yung anak niya? Meron siyang 6 na mga anak na napagtapos niya lahat. Tapos, meron siyang ampon. Yun ang matindi. 12 yung kanyang ampon. So, kung susumahin, 18, lahat ng kanya napagtapos, grabe, di ba? Tinanong siya ng isang reporter, in-interview siya. Kasi syempre, parang, wow, killer to, may dating. Bakit? Kailangan natin malaman kung ano yung sikreto niya. Okay? Nagulat yung reporter sa sagot ng balo. Kasi, single parent nga pala siya, mga kapatid. Ay, syempre, balo nga eh. Kaya single parent siya, di ba? Okay, maaga siya nabalo. Ang sagot niya, I was in partnership. Sabi niya, tignan mo lang yung books. I was in partnership. Many years ago, sabi ko kay Lord, Lord, I will do the works. You do the worrying. Galing, di ba? Do the worrying, Lord. Simula noon, I never had anxious care sa kahit ano pa mang bagay. Particularly, kapag patungkol na sa aking mga anak. Kasi pinagkatiwala mo sa Lord din. Di ba? Sa totoo lang, there is always a reason for us to worry.
Lalo na kapag patungkol sa pamilya ang usapan, di ba? Very mababa ang puso ng mga kapatid o ng nating mga Pilipino pag pamilya na ang usapan. Bakit ka mo? Una, we live in an IT world and almost everything we do, dinadaan natin yan sa social media. Naku, lalo ang mga nakikita ko mga kabataan dito sa aking harapan ngayon, meron ewan ko kung naglagay ng food sa restaurant natin. Yan, naku, super. Kain na mga anak. Pagpunta sa restaurant, sabi ni nanay, pagka-serve ng waiter, "Wait ma, picture muna, so Instagrammable, you see?" Di ba? Okay, nagtatawanan sila. Kasi totoo naman, ang ganda ng pagkaka-prepare, di ba? Akala ko sasabihin, "Wait ma, pray muna tayo." Parang nagkaroon yata ng hindi po ba nakapag-aalala na sa bawat kilos natin, ng bawat pamilya, ng miyembro ng pamilya, dapat nakapost sa social media. Paano na lang kung laging pangat ang ulam mo? Alam niyo yung pangat? Pangatlong init. No? Sa una, magandang i-post yan. Sa pangalawa, repeat. Ganon. Pangatlo, pangat. Okay? So, yung mga ganong tipo. Okay? So, kidding aside, ano nga bang uri ng values ang makikita natin kung panay tayo nakapost sa social media? Na dapat laging bago ang damit ko kasi, nakita na to this week. So next week, hindi ko dapat isuot to. O, uulitin ko to sa next year na. Kasi, dahil naman kung yun ang nakikita na sinusuot ko, di ba? Oo, hindi ko na lang lagi, ganito na lang. Yan. Pasalamat mo nga lang kayo dito sa GCC. Marami kayong t-shirts na uniform. Di ba? Malaking advantage yun on our part. Di kayo mag-iisip kung ano dapat isusuot nyo. O, puti tayo ngayon. O, sige, yung anniversary t-shirt, puti. Wow. Okay. Walang problema. Pero yung iba, kailangan pa talaga. Bilang mo naman ako dito, Okay. So, pero ang instruction sa atin ni Apostol Pablo, don't worry about anything or do not be anxious for nothing. Yun naman yung positive doon, nakaharap na katapat. Kung ipaparaphrase ko po ito, ang sabi, do not be troubled with cares. Yun yung paraphrase nun. Ang sabi sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Bakit? Una, God cares for you. Diba? Totoo naman to. Alam natin to. When we were born into God's kingdom, may assurance na tayo that God cares for our needs. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Okay, very yung command na yan, specific. Ipagkatiwala ninyo sa Panginoon. Hindi lamang yan. Pangalawa, God has a plan for you. Di ba? Jeremiah 29:11, memorize na natin ito. Sige. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Sapagkat itabig kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi kasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno na pag-asa. Ang ganda, di ba? Very malasak na. Yun. Laging-lagi natin itong ginagamit at sinasabi. Pero parang ang hirap totohanin sa buhay natin, no? Kasi konting kibot, worry ka agad. Konting problema lang na ganit na mag-arise, nag-aalala agad tayo. Although, alam naman natin na may plano ang Diyos sa ating buhay. Di ba? Pangatlo, God knows you very well. As in, very, very talaga. Very well. No? Awit 139,
ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Galing, di ba? Ang sarap muni-muniin yan. Ang sarap i-memorize yan, mga kapatid. Kailangan i-memorize yan. Ako na nagsasabi sa inyo. For us to always be reminded kung gaano tayo kakilala ng ating Diyos na lumikha sa atin. Dagdagan pa natin ng talata kung hindi pa kayo ganun kakumbinsido. Mateo 6:25 hanggang 27. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Di ba? Hindi nga isang oras, isang minuto lang eh. Wala naman eh. Wala naman talaga mangyayari sa atin. Bakit ka mag-worry? Di ba? Ano mga kapatid, mag-worry pa ba tayo? Di ba? Sabi nga sa quotation, why worry when you can pray? Okay? So, don't worry about anything. But, punta tayo sa I. Instead, pray about anything. Pray about anything. Okay? Sabi sa, gusto ko yung version din sa Philippians 4:6 na, yan, NIV. Do not be anxious about anything, but in everything. Okay? By prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. In everything, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sige, sabihin mo, everything daw. Okay. In everything. Not in some things, nor only in big things. Okay? Sa lahat ng bagay, ang utos sa atin ng Lord, sabay-sabay tayo ulit. Ano daw? In everything. Ang hina. Isa pa. In everything. Okay? Ang sabi din ulit, pinakita na kayo kanina ang verse na to. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Nakakatuwang isipin na cast ang ginamit na verb dito ni Apostol Pedro, which is an act of throwing something forcefully. Hagis mo talaga, no? May force talaga. Naisip ko lang, kaya ito yung ginamit niya kasi bilang mangingisda, yun yung lagi nilang ginagawa, di ba? Hindi ka naman magkakas ng net mo na, okay, di ba? Hindi ganun eh. Pag sinabing, cast your net, nakikita niyo yung mga mangingisda, kung paano talagang grabe. Hindi lang isang tao, ilan yung mga nandun sa bangka, 2, 3 minsan, at kung ihagis nila yung kanilang mga nets, malayo talaga. Kaya yun yung sinasabi ni Apostol Pedro, sinabi niya, cast all your anxiety sa Panginoon. Ang galing, di ba? Nakakatuwa. No? Sabi sa Life Application Concise New Testament Commentary, ang mga believers daw na nagdadala ng kanilang worries, anxieties, stresses, at daily struggles by themselves ay nagpapakita that they do not fully trust God. Sad to say. Bakit? Kasi it takes humility to turn everything sa ating Panginoon at magtiwala na siya ay He cares for us. Okay? Naalala ko tuloy nung senior pastor namin sa home church ko sa Makati. Sa likod ng pinto niya sa office, may nakalagay na, let God. Yung
pin na gano'n. Di ba yung dati uso na ipinipin yung mga, may board na gano'n. Court board yun yung term. May court board, tapos na may ipinin siya na let God in bold letters. Lahat malalaking ganyan, let God. To remind himself daw na lagi paubaya sa Lord lahat. So one time, natuklasan nila na yung kanilang, hindi pangalan, pangalawang anak may autism. Then, grabe yung pag-aalala nila. Kasi nga, nung early 90s yun hindi pa ganun kasikat yun, di ba? Sorry sa term. Hindi pa ganun ka-common ang sakit na yun. Na, ay, parang pag, may autistic ka na anak? Anong dating nun? Kinakaya, mostly, di ba? Itinatago yun ng karamihan during those times. So, kitang-kita sa mukha niya yung pagkaalala na kahit na nasa office siya, super obvious na hindi siya mapakali, labas-pasok siya. Kasi andito yung office niya, may sarili siyang office. Tapos kami ng isang kasama ko na nag-work sa church, nandito sa kabilang, nasa kabilang room. Pero kita namin yung kanyang office. Kumbaga may glass yung para katulad nung sa sa room. Audio room. Okay, so ganon. Labas-pasok siya, tapos yung minsan pagpasok niya, binlag na palakas na ganun yung pintuan, natanggal yung D sa let God. Ang natira, syempre, let go. Di ba? Okay. Bigla siya natakuhan. Napatitig siya dun sa let go. Napaiyak siya talaga. Kasi bigla niya sabi niya, it's God's way of telling me na let go and let God. Okay? Walang posible sa Panginoon. As of this time, yung buong family nila nasa US at yung anak nila na may autism ay graduate sa music education at nagtuturo sa isang school sa Chicago. Diba? Music diba? Alam natin kung gaano kahirap ang pag-aaral ng musika. Pero walang imposible sa ating Diyos katulad ng inawit natin kanina. So, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Pangatlo, nasa inyo tayo, na. Okay. Express to God what you need. Express. Sabi dun sa ating verse, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell or express to God what you need and thank Him for all He has done. Di ba nga po, all-knowing si God? Alam natin yan, di ba? Bakit ba naman kailangan mag-pray? Alam naman na niya kung ano yung sasabihin natin, di ba? Actually kasi, prayer is not so much of revealing our needs to God. Lord, pengin ito, pengin mo. Lord, please, ganyan. Pengin noon ang mangyayari sa'yo pag puro pahingi, di ba? Pero, alam naman natin na alam na ng Panginoon yun. But, prayer is more of showing our dependence sa ating Panginoon. Tinuturoan tayo ng panalangin na tumingin at magtiwala sa Panginoon dahil madalas we do and deal with our problems on our own. Di ba? Hindi man natin aminin, pero ito yung nangyayari sa atin. Kahit, at saka yung mga action natin, ito yung pinapakita. If I could go through life and never have to pray, iti-take for granted ko na lang si God. Ganun na lang kasi hindi ko naman siya kailangan. Hindi ko na siya kakausapin. Isipin ko na lang, gagawin ko na lang. Sige, life goes on. Ganun na magiging attitude natin. Hindi natin kailangan mag-pray, di ba? Pero hindi mga kapatid. Prayer is for our benefit. Dahil sa ating pag-pray, pinaalalahanan tayo ng Diyos to stop and examine our life and our direction. Bilang isang iglesia, alam na po natin na hindi natin dapat pinananalangin pa sa Panginoon na i-bless tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa, di ba? Kasi ang dapat na nating prayer bilang
ng iglesia, lead me Lord kung saan mo po kami, ay kung saan ka po kumikilos, so I can join you. Ano po? Once I prayed this prayer, inilit ako ng Panginoon sa mga kabataan. Until now, sila po ang ministeryo ko sa UAE. Parang ako yung pinaka-nagpapastor sa mga kabataan. Anything pertaining sa mga youth, nagpapaalam sa akin ng mga ibang ministries. Pwede bang ganito, ganyan. So, yun. The more na pinakikita sa akin ng Panginoon yung pangangailangan sa iglesia, kapag the more na pinag-pray ko ito, pinakikita niya kung saan ako pwedeng tumulong at mag-involve. Bakit? Hindi nakasabot sarili yung panalangin, hindi ba? Amen po ba? Okay. Nevertheless, we can always express to our God yung ating mga requests, syempre. Sabi sa Hebreo 4:16, kaya huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habaging kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ang ganda nitong verse na to, ang nasa isip ko dito, open invitation siya to regard ang ating Panginoon as our great ally, no? Kakampi natin siya, true friend sa kabila ng kanyang pagiging Diyos at Hari. No? Kapatid, totoo yun. Nakikinig ang Panginoon sa ating mga requests. Walang hiling na insignificant sa Panginoon. Walang problemang napakaliit. Ang pangako ng Panginoon sa atin is always to help us just at the right time. Hindi at perfect time ng Panginoon. Hindi yung timetable natin, kung hindi, Lord's perfect timing. Kaya push ka lang lagi. No? Parang wala nangyayari, push. Pray until something happens. And lastly, thank Him for all He has done. Sa dulo, ang sabi, and thank Him for all He has done. Talagang kita-kita niyo yung word na diet dyan kung titingnan niyo, di ba? Don't worry, instead, express. Yung T, ginawa kong express, no? And then, thank Him for all He has done. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for us. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ibang version yun na sa i-memorize mo. In everything, hayaan na naman yung salita in everything. Okay? Give thanks. Connect, hindi po ba? Kanina, in everything, sabi sa atin, hindi tayo dapat mag-worry. Pinagpapala ng Diyos ang mapagpasalamat ng puso. Palaging kalakip ng pagpapala at pagpapasalamat and vice versa. Kapag tayo ay mapagpasalamat, na itutuon natin ang ating focus sa mga bagay na karapat-dapat nating pasalamatan sa halip na sa mga problema. Natututunan natin makita kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. May dalawang magkaibigan na halos magkapatid ng turingan sa isa't isa, BFFs. For life daw sila. Kahit pareho silang Kristiyano, pansin-pansin na magkataliwas yung kanilang mga ugali. Bakit? Kasi si Jai, meron ba Jai dito? Ano ko lang to, isip ko lang yung pangalan niya. Mapagpasalamat siya. Tapos si Mimi naman, sobrang reklamadora. Sabay silang nag-enroll sa LPC last year. Okay. Tapos tuwa si Jai. Sabi niya, ganda-ganda naman ng school na to. Libre pa tuition and all, no? Mababait din yung mga prof ko. Samantalang para kay Mimi, sabi niya, cheap naman ang college na to. Dami naman. Tapos kung ano pa yung mga negatibong sinasabi niya tungkol sa school. Nakukuha niyo po yung senaryo, no? Kung ano yung ibig ko sabihin. Sino sa palagay niyo yung mas nag-e-enjoy sa pag-aaral at mas pinagpapala ng Panginoon sa dalawang magkaibigan? Si Jai o si Mimi? Diba? Alam niya yan. At sino sa kanila yung mas nakararanas ng kapahingahan sa kanilang mga ginagawa? Okay? So,
Sa 1 Timothy 6:6-7, yan. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala na tayong dinadalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayo mailalabas na anuman. Sabi po yan ni Apostol Pablo, be godly and be content with what God has given you. Okay? Great gain daw po yun. Hindi naman po kasi tayo pinagkulang, pinangakuan ng Lord na kapag naging Kristiyano ka, naku, yayaman ka. Hindi naman gano'n ang promise ni Lord, di ba? Hanggat hindi tayo marunong makontento sa mga binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin makikita yung malaking plano ng Panginoon. Yung sinasabi sa Jeremiah 29:11 na, I know the plans I have for you. Okay? Therefore, lagi natin i-cultivate ang attitude ng gratitude. At hayaan natin ang Panginoon na hubugin ang ating mga puso, pati ang ating mga kaisipan, upang maranasan natin ng mas malalim ang kasapatan at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. At ito yung promise ni Lord. Ang promise niya sa kasunod na verse. Yan. Alam natin yan. If you do this, sabi sa verse 7, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. Ang ganda, di ba? And this peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Praise the Lord. Tagalogin natin yung pangako ko para sabay-sabay ulit natin basahin. Ready, go! At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang galing. Praise the Lord. So, to conclude, si Lord kasi, alam natin na kapag may iniutos siya sa atin na gagawin, hindi niya hayaan na sa lahat tayo ibibigay mong experience, bibigyan ka niya at bibigyan ng bagong karanasan para mas maging makulay ang iyong patotoo. So, let me share itong naranasan ko na to sa prayer tips na binigay ng Panginoon. No? Aware tayong lahat sa nagdaang bidwaan, no? Nung Israel at Iran. Okay? Kung saan nagpakawala ng missile sa Iran, targeting Israel, of course. Nung gabi ng June 23, pagkagising namin ng June 24, after ng pagdi-devotion and all, sa kulang, dahil yung messages, ate, kumusta po? Kamusta kayo dyan? Ang dami, puro ganun ang tanong sa amin. Prior that night pala, yung nung gabi na, kasi ako mas maaga natutulog kay Pastor. So, siya pala nag-post na sa FB wall niya ng, why worry when you can pray? No? Habang sa baba, ni-repost niya yung UAE Labor's update sa amin na ang sabi, UAE is safe and secure. No need to panic. Avoid sharing rumors and fake news. Totoo naman yun, di ba? Naturalmente, kapag may nangyari na ganito, lalo na yung mga nasa yung mga yan, kamusta kayo dyan? Ano na nangyari? Anong balita? Parang ganun, di ba? Syempre, ako din, on my part, bigla akong, uuwi pa naman kami. Paano yun? Di ba yung gano'n? Sabi ko agad kay Lord, naku Lord, matutuloy po ba kami na umuwi? Sabi ko gano'n. Sumagi pa sa isip ko yung India Air, tama ba yun? Na nag-crash, na airplane. Sabi ko, Lord, ready naman ako mamatay. Pero huwag na mo sa air eh. Parang, di na makikita yung bangkay namin doon. Di ba? Ganyan talaga pagka, see how subtle the enemy works. Kapag may isang pangyayari, bigla ka lang, naku,
Alam niya na agad yun. Kung ano-ano na ipapasok ng kaaway sa isip mo. Pero God is more than faithful. No po, pinaalala niya agad sa akin itong mensahe na to. Kasi ngayon nagtanong na ako kay ate eh. Ate, mag-share ba ako? Eh kasi nung nakaraan, ginulat ako eh. Uy, mag-share ka ha? Wala. Nandito na ako, saka mo sasabihin na mag-share ako. Kaya ako na nagtanong, ate, mag-share ba ako? So yun. So praise the Lord. Okay, bawi. So, ay hindi Lord. By faith, matutuloy kami. Ganun lang sa Lord. Tinuloy ko yung pag-iimpake. At glory to God, narito nga po kami sa piling nyo ngayon. At sa biyaya at katapatan ng Panginoon at ng ating Diyos ng buhay, ito po ay nagpapatotoo sa kanyang kabutihan. Kaya kapatid, tara, prayer tayo. Glory to God. Purihin po ang ating Panginoon sa kapahayagan na ating narinig na i-share ni Pastora Chris. Yan. Bakit daw po tayo kailangan manalangin? Ano ang kabuluhan ng pananalangin kung nakakdarin lang ang magaganap sa ating bukas? Kung hindi na mababago ang pag-iisip ng Diyos, bakit dapat pa tayo manalangin? Yan. Para sa isang Kristyano, ang pananalangin ay maaaring ihambing sa paghinga. Mas madali itong gawin kaysa hindi gawin. Maraming dahilan para tayo ay manalangin. Ang pananalangin ay paglilingkod sa Diyos. Ayan, nababasa po natin yun sa Lucas 2:36-38. At pagsunod sa kanyang utos. Tayo ay mananalangin dahil ito ay inuutos ng ating Panginoon. Yan, mababasa naman po natin yun sa Filipos 4:6-7. Si Kristo at ng Iglesia nagbigay sa atin ng halimbawa kung paano tayo mananalangin. Kung ito ay kapakipaglaban kay Jesus, nararapat lamang na dapat din natin itong gawin. Kung kailangan niya na manalangin upang makapanatili tayo sa kalooban ng Ama, mas lalo kailangan natin na tayo ay manalangin. Ang isa pang dahilan kung bakit tayo dapat manalangin dahil nais ng Diyos na malaman natin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Nanalangin tayo bago tayo gumawa ng mahalagang desisyon upang ating mapagtagumpayan ang mga gawa ng kaawayan. Basa naman po natin yun sa Mateo 17:14-21. Para sa pag-aani ng kaluluwa, ayan, upang maging matatag at mapagtagumpayan ang anumang lukso at ipananalangin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya para sa kanilang ikakabanan. Ayan, inilalapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sa pamagitan ng panalangin at tinitiyak ng Diyos ng ating mga panalangin ay hindi mawawalang kabuluhan kahit hindi natin natanggap ang mismong hiningi natin. Pinangako niya sa atin na kapag ang hinihingi natin ay ayon sa kanyang kalooban, ito ay ibibigay niya sa atin. Kung minsan, hindi niya sinasagot agad ang aming panalangin para sa aming kapatihan ayon sa karunungan. Sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay dapat nanalong maging masigasig at mapilit sa ating pananalangin. Ang layunin ng panalangin ay hindi upang makuha natin sa Diyos ang ating kagustuhan dito sa lupa, kundi upang magawa natin ang kanyang kalooban dito sa lupa. Ang karunungan ng Diyos ay hindi rin na mataas sa karunungan natin. Sa mga pagkakataon na hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, ang pananalangin ng paraan upang malaman natin kanyang kalooban.
Kung hindi nananalangin ang babaeng Syrophoenicica na may anak na, yun po yung character sa Bible, sinasabihan ng demonyo, yung anak niya po sinasabihan ng demonyo, hindi mapapalis ang demonyo sa kanyang katawan. Kaya mababasa po natin yun sa Marcos 7:26-30. Kung hindi rin nagsisigaw kay Jesus ang mga bulag sa labas ng Jericho, ay mananatili silang bulag. Sinabi ng Diyos, hindi na tayo tumatanggap dahil hindi tayo humihingi. Ang pananalangin ay katulad din ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao. Hindi natin alam kung sino sa mga tao tutugon sa mensahe ng ebanghelyo hanggat hindi natin ito pinapangaral. Sa ganung gayunding paraan, hindi natin nalalaman ang mga sagot sa ating mga panalangin kung hindi tayo mananalangin. Ang kakulangan ng pananalangin ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Tayo ay nananalangin upang ating ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos na kanyang gagawin ang kanyang ipinangako sa kanyang salita at biyayaan niya ang ating buhay ng kasaganaan ng higit pa sa ating inaasahan. Ang pananalangin ay pangunahing pamamaraan upang makita natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang pananalangin ng ating armas upang talunin si Satanas at ang kanyang hukbo na hindi natin kayang gawin kung hindi tayo mananalangin. Kaya harinaway makita tayo ng Diyos sa harapan ng kanyang luklukan dahil tayo ay mayroong dakilang saserdote sa langit na nakakaunawa ng ating mga kahinaan. Binigyan niya tayo ng pangako na mabisa ang nakakaunawa ng ating mga kahinaan. Binigyan niya tayo ng pangako na mabisa ang maningas na panalangin ng isang taong matuwid. Harinaway luwalhatiin ng Diyos ang kanyang pangalan sa ating mga buhay, samantalang pinaniniwalaan natin na siya ay sapat sa lahat ng ating mga pangailangan. Lumapit tayo sa Kanya sa tuwing nasa pamagitan ng panalangin. Ayan, meron pa akong inassign na mananalangin. Bumilog na lang po tayo para po sa mga prayer items po natin. Balutin mo po yung lagi na yung banal na dugo, Panginoon.
Panginoon. Upang di po ito masakop ng bansa na nagnanais sa publiko, Panginoon. Lord, sa bawat namumulong bansa, Panginoon, ng nais na sakupin ang bansang ito, Lord, palitan mo po ang kanilang puso na pusong mapagmahal, Panginoon. Alisin ang anumang masamang kaisipan, Panginoon, upang guluhin ang bansa, ang bansang Israel, Panginoon. Patuloy na po, Panginoon, na ilagay niyo po sa kanilang mga puso na protektahan ang bansang ito, hindi bigyan ng kaluluhan, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bansang Israel na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na magproteksyon sa bawat mga tao, Panginoon, na nakatira sa bansang ito. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinataas ang mga sa papulit pasasalamat sa tanging makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Tayo po ba yung pinagpala ng Panginoon Diyos sa gabi na to, sa gawain ng Panginoon? Amen? Hindi nga po, kailangan yung diet. Yung diet ay pwede physical. Pwede pa physical lang, amen? Huwag natin gawin diet yung spiritual. Yan, dapat may spiritual life natin tatabaan, nag-i-steam, di ba? So, dapat po tayo sa ating mga announcement, sa ating mga activities po. Yan. Sa lahat ng Praise Worship Team, Saturday practice po, band practice ay alas 4, ang bulletin practice po ay alas 5, at may choir practice din po tayo. At dahil may choir practice po tayo, yan may good news. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, kaya sa Pupaliyaya, nagkaroon ng bagong amplifier ng ating keyboard. Yan. Kaya lang po babae, Lani. So, may salamat po sa Panginoon. Ano, another announcement po. Sa Sunday, ano po meron? Lunch fellowship. Yung first Sunday of the month po, sa Sunday. So, yun po, meron po tayong lunch fellowship. Baon po tayo, dito po tayo. May mga nakanda po ng mga palaro. Para po sa akin na dadalo po. So, meron po ba ng announcement? Nakalimutan? Saturday, bukas. Yan, ingat po, dahil maulan po ngayon. Yan, bawal magkasakit. Yan, gabenta din natin ng Panginoon. So, kung wala na po, pwede po makatawag. Yan, Sister Chris, or closing prayer. Okay, pag-pray na rin po yung bagong amplifier. Sige po, tayo magbukas pa na namin. Pinupuri ko po namin, Panginoon, pag-ulit na niya at sinasamba sa ating kapalaran namin. Tunay po, Lord God, na ang isang iglesia na patuloy na nananalangin, ay patuloy mo rin po pinagpapala at pinagbubuklod sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At kaya po, patuloy kami nagpapasalamat sa mga pagpapala na ibinibigay mo po sa iglesia. Lalo na po yung bagong ampli na ibinigay mo po sa kanila. Naniniwala kami na patuloy po nilang iingatan ang gamit na ito para sa kapurihan ng iyong pangalan. O mas maging maganda pa po ang tugtugan at pagpupuri sa inyong pangalan, Panginoon, sa araw ng linggo, sa mga pagkakataon na may mga gawain po sa iglesia dito. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan, sa mga miyembro, sa mga adults na nasama po kalagitnaan ngayong gabi. Patuloy po namin inaangkin ang inyong pong mas malalim pa na pagre-reveal ng iyong kapangyarihan at iyong kapayapaan sa aming pong mga puso. Higit sa lahat, Lord God, ang mas malalim pa na love relationship namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pakikipag-usap mo every time na nakikipag-ugnayan po kami sa inyo, Panginoon. Patuloy na po, Panginoon, na ang pag-ilos mo ang maranasan ng Great Commandment Christian Church. Kakatuwala po namin sa iyo ang lahat ng mga manggagawa at patuloy kang kumilos sa iglesia nito upang mas maglingling pa ang kanilang mga ilaw at maging asin pa po sila sa lugarin ito ng limay, Panginoon. Minsan pa, patuloy po na ingatan mo ang bawat isa, aming po pag-iwalay, maranasan namin ang iyong pag-iingat hanggang sa maluwalhati kami makauwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Pinupuri ka namin, dinatangkila at sinasamba. Sa iyo po lahat ng pasasalamat sa nangyari po ngayong gabi. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.